Ano yan, si Mr. Bean? Tanong mo kay Soriano, simbahan ang sasagot. Paano po nabuo ang sipi ng Biblia at bakit iba-iba ang paniniwala tungkol sa Biblia? Ang Bible, may pinanggalingan, may history kapatid. Oo, nanggaling sa Diyos yan dahil si God mismo ang ultimate author ng Bible. Pero hindi lang yan basta hinulog ni God mula sa langit. Ano yan, si Mr. Bean? O tingnan nyo, mukhang abnormal. Pag ganyan ang inisip nyo na ang Bible ay nahulog lang mula sa langit at napulot lang ng kung sinong pastor o ministro, magiging abnormal din yung pag-interpret at pag-intindi nyo sa Bible. Yung ibang mga pastor, nakapulot lang ng Bible, nagtayo na ng sariling simbahan. Sina Martin Luther at John Calvin, nakabasa lang ng Bible, nagtayo na ng sekta protestante, hindi pa magkasundo yung dalawa kung paano nila i-interpret yung ibang mga nakasulat. Si John Smith, nakabasa lang ng Bible, nagtayo na ng Baptist Church. Si John Wesley, ganun din, nagtayo ng Methodist Church. Si Joseph Smith, Mormon Church. Si Charles Russell, Jehovah's Witness. Ellen White, Adventist Church. Si Manalo, Iglesia ni Cristo. Si Soriano, Church of God International. Si Cabulay, ganun din, nagtayo ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Baka hindi nyo alam na bago mapunta sa mga kamay nyo yung Bible at makapagtayo ng sekta, meron na pong simbahang itinayo si Kristo para mangolekta ng mga sulat ng mga propeta, magsulat sa bagong tipan at mamili ng mga aklat at sulat na mapapabilang sa tatawaging Biblia para mabuo ang Biblia. Oo, mga propeta ang sumulat sa lumang tipan. Pero hindi yung tinawag na Biblia ng mga Hudyo. Ang tawag nila doon ay Tanakh. At meron pang ibang mga sulat ng mga Hudyo, pero ang simbahan ang namili kung anong mga aklat ang mapapabilang sa Biblia na ikakanonize o gagawing opisyal ng simbahang Katolika sa gabay ng Espiritu Santo. Ang sabi sa Catholic Encyclopedia, the Bible is a collection of writings which the Church of God has solemnly recognized as inspired. Ibig sabihin, ang simbahan ang nagsabi kung ano mga sulat at libro ang divinely inspired at kung ano ang hindi. Hindi lang ito basta dinikta ng Diyos kay Kibuloy o kay Soriano o kay Manalo. Mga kalokoy, sulat nyo to ha? Bilis! Ano yung Soriano? Sulat manok? Ay Kibuloy, pastor ka, hindi ka doktor. Ayusin mo sulat mo. Hindi po ganon. Hindi po dictation ang nangyari kung bakit nabuo ang Biblia. Ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, upang mabuo ang mga banal na kasulatan, ang Diyos ay pumili ng mga taong gumamit ng sarili nilang abilidad at kakayahan upang sa gayon, bagamat tumikilos ang Diyos sa kanila at sa pamamagitan nila, tinuturing silang tunay na mga may akda na silang nagsulat ng kung ano mang niloob ng Diyos na maisulat. Ang sabi nga mismo ni San Lucas, kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Kita nyo? Sumulat si San Lucas hindi dahil dinikta ng Diyos, kundi base rin sa kanyang pagsusuri at obserbasyon na natanggap niya sa pamamagitan ng tradisyon o pagpapasa ng mga salaysay at turo. Kasi tandaan nyo, ang bagong tipan ay isinulat 70 years na pagkatapos umakyat si Kristo sa langit. Isipin nyo, ang mga unang Katoliko, wala pang Biblia noon o personal na copy ng Biblia. Noon ang mga aral ni Kristo ay nakasulat sa puso ng mga apostol at ng mga unang Katoliko na tinatawag na banal na tradisyon. Hindi pa yan nakasulat sa papel. Dahil wala namang isinulat si Kristo na libro. Ang itinatag ni Kristo, simbahan. At kinalaunan, maraming sumulat. Meron pang ang Gospel of Thomas, Gospel of Judas, Gospel of Peter, Gospel of Mary Magdalene, at marami pang iba. So, sino ngayon ang magsasabi kung alin sa mga writings na ito ang inspired by God o hindi ang mapapabilang sa tatawaging Bible? E di ang authority ng simbahan na ibinigay ni Kristo kay Pedro at ipinasa sa mga susunod na kahalili niyang Santo Papa na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Sabi sa Matthew 16:18-19, At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro,
At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ang simbahan ang may authority na magsabi at mamili kung anong mapapabilang sa canon of the Bible. At according to Catholic theologians, namili ng mga writings ang simbahan sa gabay ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng tatlong criteria. Una, dapat ang writings ay faithful sa accepted Catholic doctrine sa sacred tradition. Ibig sabihin, hindi salungat sa aral na tinanggap ng mga apostol at ng mga unang Katoliko sa mga apostol. So, sinuri ng simbahan kung faithful ba tong mga sulat na to sa tinanggap nilang aral mula kay Kristo at sa mga apostol bilang mga Katoliko. Number 2, dapat ang writings ay ginagamit na noon sa mga pagsamba o sa misa o sa mga pagdiriwang ng mga sakramento. Number 3, dapat ang mga writings ay sinulat ng apostol o disipulo ng isang apostol. Tulad ni San Marcos, hindi naman siya originally kasama ni Kristo, pero disipulo siya ni San Pedro. O sasabihin nyo, apostol ang nagsulat, hindi Katoliko. Teka, sinong nagsabi sa inyo, hindi Katoliko ang mga apostol? Sige nga, saan sila nakahimlay? Saan sila nakalibing? E di sa mga simbahan ng simbahang Katolika, sa San Pedro, sa St. Peter's Basilica sa Roma, si St. John sa Basilica of St. John, Ephesus, Turkey, si St. James sa St. James Church sa Compostela, Spain. The apostles belong to the Catholic Church which Jesus Christ founded. Hindi kay Kubuloy, hindi kay Soriano, hindi kay Manalo, o kahit nasa sino mang pastor na nagtayo ng sekta. The apostles and the first Christians were Catholic. At mas naunang itinatag ni Kristo ang simbahan na siyang nagsulat ng bagong tipan at nag-compile ng Biblia. Sa pamamagitan ng authority ng simbahan, finally, noong year 382, nagkaroon ng pagpupulo ang simbahan. Yun ang Council of Rome na pinangunahan ni Pope Damasin tungkol sa kung anong mga aklat ang isasama sa tatawaging Bible at kung papaano isasaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga aklat ng Biblia. Ang simbahan ang nagsabi, Genesis muna o susunod, Exodus. Sa bagong tipan naman, Mateo muna, tapos Marcos, tapos ang huli, Revelation. Si St. Jerome naman ang naatasan ng simbahan na mag-translate ng buong Biblia sa wikang Latin. At ito yung kauna-unahang compiled na Bible sa iisang wika. Si Pope Siricius naman ang tumawag sa buong aklat na yon na na-compile ng simbahan bilang Bible. O tawagin natin tong Bible o Biblia. Wala kang salitang mababasang Bible sa Bible. Kahit i-search mo pa. Ang simbahan ang tumawag na Biblia sa Biblia. Sina Cardinal Hugo de Caro at Cardinal Stephen Langton naman ang naglagay ng mga chapters at verses. So ultimately, we owe the compilation of the Bible and the order of its writings to the Catholic Church. Alam ng simbahan yung ginagawa niya dahil guided siya ng Holy Spirit. At alam din ng simbahan kung paano i-interpret authentically ang nilalaman ng Bible. Dahil ang simbahan lang ang binigyan ng authority at may karapatan na magpaliwanag ng mga nasusulat sa Biblia. Kaya yung tanong na, Bakit iba-iba ang paniniwala tungkol sa Biblia? paano iba-iba ng interpretasyon? Yung iba, interpret ng Biblia. Wala namang authority para mag-interpret. Si Soriano, interpret ng Biblia. Ano bang authority niya? Si Kibuloy, nag-i-interpret ng Biblia. Siya daw ang appointed son. Anong authority niya? Si Manalo, nag-interpret ng Biblia. Siya daw ang huling sugo ng Diyos. At si Kristo, tao lang. Anong authority niya? Saan nila pinagkukuha yung authority nila? Hindi naman binigay sa kanila ng Diyos yan. They just claim to be authorized. At marami pang pastor at ministro na nag-i-interpret ng Biblia pero wala namang authority. Kaya naliligaw ang mga tao. Sino ba ang may karapatan na magpaliwanag ng Biblia? E di ang simbahan at ang teaching office of the church na tinatawag na magisterium. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, Upang ang buo at buhay na ebanghelyo ay laging naingatan sa simbahan, ang mga apostol ay nag-iwan ng mga obispo bilang kanilang mga kahalili. Binigyan nila sila ng sariling karapatan upang magturo. Ang apostolikong pangangaral ay kailangang mapanatili sa patuloy na linya ng paghalili hanggang sa wakas ng panahon. Ang tungkulin ng pagbibigay ng totoong interpretasyon ng salita ng Diyos, ito man ay sa anyo ng mga sulat o sa anyo ng tradisyon,
ay ipinagkatiwala lamang sa buhay na katungkulan ng pagtuturo ng simbahan. Ang kanilang karapatan sa ganitong bagay ay isinasagawa sa ngalan ni Hesukristo. Ibig sabihin nito, ang tungkulin ng pagpapaliwanag ay ipinagkatiwala sa mga obispo na kaisa ng kahalili ni Pedro, ang unang Santo Papa na obispo ng Roma. At papaano to ini-interpret ng simbahan? Ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, Sacred Scripture must be read and interpreted in the light of the same Spirit by whom it was written. The Second Vatican Council indicates 3 criteria for interpreting Scripture in accordance with the Spirit who inspired it. Number 1, be especially attentive to the content and unity of the whole Scripture. Ibig sabihin, huwag ka lang kukuha ng isang verse, tapos i-interpret mo na yun, na hindi mo pinapansin yung ibang mga verses at kabuuan ng mensahe ng buong Biblia. Halimbawa, kukunin mo lang yung Exodo, Kapitulo 20, versikulo 4, huwag kang gagawa ng larawan, etc. Hindi mo naman tiningnan yung ibang verses na nagpagawa ang Diyos ng imahe ng mga anghel, pati na ang mga imahe sa templo ni Solomon. Kaya kapag titingnan mo ang Biblia sa kabuuan, mauunawaan mo na God did not actually forbid the making of images, especially for religious purposes. Number 2, it must be read with attention to the analogy of faith. Ibig sabihin, tingnan nyo yung harmony ng bawat sulat sa isa't isa. Halimbawa, yung sinasabi ng mga protestante na faith alone, hindi na daw kailangan ng good works para ma-save. Yung binabasa nila, yung sinabi ni Pablo, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. yan lang yung pinagbatayan nila. Faith alone daw. Walang harmony doon sa sinabi ni St. James. You see that a person is justified by what they do and not by faith alone. Faith without works is dead. Anong ginawa nila? Doon sila nag-focus kay St. Paul na wala ng harmony sa ibang passages. May warning ang unang Santo Papa natin sa mga sulat ni Pablo. Anong sabi ni San Pedro? May ilang bahagi sa kanyang mga sulat na mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nagbibigay ng paliwanag sa Biblia. Ang simbahan lang po ang may karapatan na magpaliwanag ng Biblia. At pangatlo sa criteria, the Bible must be read within the living tradition of the church. Ano ba yung living tradition? Tandaan nyo, hindi lahat ng ginawa at sinabi ni Jesus ay naisulat. Kaya pag sinabing salita ng Diyos, hindi lang yan Biblia. The Word of God is not just the Bible. The Word of God is also the sacred tradition of the church. Yung mga sinasabuhay at pinapangaral na ng simbahan na tinanggap nila mula sa mga apostol simula pa noong una. Halimbawa, yung mga sakramento. Ang bagong tipan, bago maging dokumento, ito muna ay sakramento. Hindi naman sinabi ni Kristo, isusulat ko ang bagong tipan. Ito ang bagong tipan, ingatan nyo. Hindi. Anong ginawa niya? Nagdiwang siya ng sakramento. Ito ang aking dugo ng bagong tipan. Si Kristo, walang sinulat na bagong tipan. Ang itinatag niya, sakramento ng bagong tipan. So basically, the New Testament is first and foremost a sacrament before it became a document. Ito yung tinatawag na sacred tradition of the church. Dahil ang salita ng Diyos, hindi mo pwedeng sabihin libro lang o nakasulat lang. Ang salita ng Diyos ay ultimately si Kristo na nagtatag ng simbahan. Siya ang salita ng Diyos, hindi libro. Sabi nga ni C.S. Lewis, Si Kristo mismo at hindi ang Biblia ang siyang tunay na salita ng Diyos. Ang Biblia, kapag binasa sa tamang disposisyon at sa gabay ng mga mabubuting tagapagturo, ay maghahatid sa atin patungo sa Kanya. Hindi natin dapat gamitin ang Biblia na parang encyclopedia na kung saan kukuha lang tayo ng teksto para gamitin lang bilang armas. o para gamitin lang para sa pansarili nating interes o interpretasyon. Ito lang ang tandaan nyo guys. Si Kristo hindi nagtatag ng libro. Ang itinatag niya, simbahan sa ibabaw ni San Pedro, ang unang Santo Papa. At ang simbahan ang nagbuo ng Biblia at siya lang ang may karapatan na magbigay ng totoong interpretasyon at paliwanag sa mga nasusulat doon.